What's up mga ka-Money Magnet? Alamin natin ang mga malas sa tahanan mo na dapat mong alisin ngayong 2025. Umpisahan natin sa mga bagay na hindi mo dapat pinag-stay o wag mo dapat isinasantabi ay ang mga resibo o kalat sa loob ng tahanan tulad ng mga singilin, resibo na nakakalat. Alam mo bang pagpasok mo sa bahay mo at marami kang resibong nakikita? Ito lang naman ang namamanifest mo. At ayaw naman natin mamanifest mo ang maraming bayarin at maraming resibo, kaya't mas mainam na iligpit, i-organize, itabi para sa ganun ay hindi mo to mamamanifest. Ayaw natin na araw-araw na pagbukas pa lamang natin ng pinto, resibo na agad. Pagbukas natin ng pintana or pagbukas natin ng ating mga pitaka, resibo agad. Kasi nga kapag yan ang lagi mo nakikita, yan ang namamanifest mo. Kaya iwasan po natin ang bagay na yan, okay? Iwasan mo rin sa loob ng tahanan ang mga halaman na gumagapang. Kung meron kayong mga halaman na maswerte, goods yan. Pero kung meron kayong mga halaman na gumagapang, alisin mo po yan. Kasi kapag marami sa loob ng tahanan o maging sa labas ng bahay mo ng mga gumagapang na halaman, ito ay magsisignifies ng paggapang mo sa kahirapan. Na kahit anong kayod ang gawin mo ay patuloy ka pa rin maghihirap. Na kahit anong pagsusumikap ang gawin mo ay wala rin nangyayari. Sapagkat hinahayaan mo lamang na sa loob ng bahay mo ay may mga halaman na gumagapang. Hinahayaan mo rin na sa labas ng tahanan mo ay meron din yan. Huwag mong baliwalain ang bagay na to kung ayaw mong maghirap sa buhay. At kung ayaw mo na paghihirap ang danasin mo sa buhay, kasi nga naman isa to sa nag-a-attract ng kahirapan. Gagapang ka sa hirap, gagapang ka sa maraming problema. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lang, kung mayroong mga halaman na gumagapang sa loob ng tahanan, ay alisin mo na. Isa pang bagay na dapat ay hindi mo pinag-i-stay sa tahanan ay ang mga painting ng kalungkutan, sumabog na bulkan, pagbaha, mga sadness na painting. Katulad ng kanina ko pang sinasabi, ayaw na ayaw natin na namamanifest natin ang kalungkutan, ayaw na ayaw natin na namamanifest natin ang paghihirap. Paano na lamang kung araw-araw ang nakikita mo ay painting na malungkot, painting ng kasawian, painting ng mga kalamidad. So, yan ang lagi mong maiisip. Yan din ang lagi mong mamamanifest. So, ayaw nga natin yan. Ayaw nating mangyari sa'yo na mamanifest mo ang bagay na yan. Kahit kung ayaw mong mamanifest ang isang bagay, mas mabuti mo na itong iwasan. Kasi naman kung iiwasan mo to, mas mainam dahil mas makapagbibigay ito sa'yo ng kalusugan sa mind na wala kang nakikitang anuman na magbibigay sa'yo ng resulta para ikaw ay mamblema sa mga bagay-bagay. Iwasan mo rin ang madalas na pamimili na kung saan nauubos ang iyong mga pera at nasisimutan ang iyong pitaka. Kasi naman, hindi mo dapat sinisimutan ang iyong pitaka. Kapag araw-araw ay sinisimutan mo ang pitaka mo, darating yung time na wala ka nang madudukot. Darating yung time na kahit anong gawin mo ay walang nangyayari kasi nga naman ay lagi mong inuubusan yung wallet mo. Kaya kung ako sa inyo, huwag mong uubusan ng pera ang laman ng pitaka mo. Para sa ganun ay hindi rin mauubos ang pera mo. Magtira ka, magtabi ka, mag-ipon ka para sa kinabukasan mo. Dahil hindi laging maganda ang mangyayari sa buhay mo. May mga pagkakataong may dadaanan ka ng mga pagsubok. Paano kung nasaid ka na? Kaya kung ako sa inyo, bago sa pagsalubong ng bagong taon, mas mainam na itatabi nyo na yung mga pera na para lamang nakaraan sa ibang bagay. Iwasan mo rin sa loob ng tahanan ang isang tahanan kung saan may minamanifest ka ng kaguluhan, pag-aaway, lalo na sa pagsalubong ng bagong taon 2025. Huwag na huwag kayong makikipag-away or huwag na huwag kayong mag-a-attract ng anumang away, kaguluhan sa loob ng tahanan kasi buong taon mo na yang may experience. Okay? Kaya mas mainam sa pagsalubong ng 2025, peaceful lang, panatag, tahimik,
at masaya lang kayo. Kasi kapag ganito yung pakiramdam, kapag ganito yung naramdaman mo, hindi mo dadanasin yung kalungkutan, hindi mo madadanasan yung paghihirap, kasi nga naman ito lang yung may experience mo, puro kaligayahan. Dapat sa taong 2025 yan yung maranasan mo, para sa ganun kaligayahan din ang maging dulot nito sa buhay mo. Kapag ito ang ginawa mo, ito yung mangyayari sa'yo, yan yung may experience mo, kaya magiging maganda ang kinabukasan mo. Siyempre, mas mainam din sa pagsalubong ng bagong taon, marami kang pera, balanse ang pamumuhay mo, at ititabi mo yan sa mga lalagyan ng bag, pitaka, dapat lahat yan may laman sa pagsalubong ng bagong taon. Alam mo kung bakit? Ano bang purpose yan? Kasi nga naman, sa pagsalubong ng bagong taon, kung ano yung mga ginagawa mo at nangyari sa buhay mo, buong taon mo na yung may experience. Kaya naman kung na-experience mo na marami kang pera sa pagsalubong ng bagong taon, buong taon kang may blessing, buong taon kang may biyaya, buong taon na hindi ka nahihirapan. Kaya naman mas mainam na ganito ang iyong gawin para sa magandang kinabukasan at para sa maayos, matiwasay at magandang 2025. Yung bang tipong buong taong hindi ka mamumblema sa pera kapag ganito ang ginawa mo. Siyempre, alalahanin mo rin kung mayroon ka mang pitaka ay huwag mo itong ilalapag sa mga sahig. Ang mga pitaka natin ay dapat nating iniingatan at inaayos ang pakikitungo. Parang tao din yan Kapag inayos mo ang pakikitungo mo sa iyong mga pitaka, ibibigay nito ang maraming laman. Kaya naman huwag mo itong ipapatong kung saan-saan, lalo na sa maruruming lugar, dahil nakakasagap ito ng negatibong enerhiya. At pag mas marami itong nasagap na negatibong enerhiya, mas malaki ang magiging problema. Kasi mas maraming problema, mas maraming kalungkutan, mas maraming negatibong enerhiya ang maaaring masagap nito na may bibigay nito sa iyo. Kaya mas mainam na iwasan mo ang bagay na to para maiwasan mo ang mga problema ang maaaring ibigay nito sa iyo. Mag-ingat ka sa pagdala ng pitaka, mag-ingat ka sa paggamit ng pitaka, para kung anong pag-iingat ang ibibigay mo dito ay ibibigay niya rin ang swerteng inaasahan mo. Huwag ka rin maglalagay ng mga water element sa mga lugar kung saan hindi dapat. Kasi ang water element, halimbawa na lang yung aquarium, may binabagayan yan. Huwag mo ilalagay sa kanluran, kasi yung kanluran ay paglubog yan. Kapag dito mo nilagay ang water element, ang water ay pera. Kaya pag nilagay mo to sa kanluran, magiging paglubog, mauubusan ka ng pera. Mas mainam na nilalagay mo to sa north area, para sa north area ay success. Magiging successful ka pagdating sa larangan ng pagpasok ng kaperahan. Kaya naman hindi basta-basta nilalagay yung mga aquarium na yan. Kahit sabihin natin dapat may water element sa loob ng tahanan, kasi nga ang water element ay pera, hindi dapat nilalagay kung saan-saan. Dapat may pwesto mo rin yan sa maayos na lugar para makapagbigay ito sa iyo ng maayos na swerte. Kapag nabigay nito ng maayos na swerte, buong taon kang siswertehin.